Ang masasabi niyo ba na talagang soulmates yun ng isa't isa and why? Or hindi pa kayo sure? Sa lagay na hindi pa sure. Ikaw muna. Yes, oo. Soulmate ko na si Kim. Oo, ganun na. Tagal na natin eh. Papa-eme-eme pa ba? So, yes friend. I think so. Parang hindi ko na ma-picture yung sarili ko nang hindi ko siya kasama. Ganun. Pero hindi ganun yan dati. Alam niya yung Nanay Isa yun. Di ba? Alam niya yun. Saksi siya. Saksi siya. Ako po Oy, Opo naman. For me, pinagdarasal ko at I do believe na siya na yung soulmate ko. Sana naman, no? Medyo matagal po kasing mahirap na po ulit na mag-umpisa sa So, ayun. Pero hindi naman kayo kinakabahan with all the breakups of long-time showbiz couples recently. Hindi naman po kami kinakabahan kasi hindi naman po kami yun. Case to case. Opo. And kasi kami ni Je, kasi talaga we started, well, tama po, si Nanay Isay. Sa lahat po ng nandito, si Nanay Isay po ang witness ng lahat. So, we started as friends. So, yung foundation po talaga namin, it's really strong. So, I'm not comparing naman po with kung anong nangyari sa kung kanino man. But, naniniwala kami ni Je na yung iba po kami and yeah. Thank you. Thank you po. That's all. Ayan po. Ang game po natin ay pass the mic. Okay. So up next, we have June Lalin of Abante. Yes, yan. Good afternoon. Ang tatanong ko si Direk Daryl, kasi noong time na ginagawa itong pelikulang to, madalas na magka-friendship, di ba? Magka-text. Sobrang excited siya. Sabi niya, sobrang puri-puri niya kayo, no? Gerard Kim, at saka yung ibang cast. Sabi niya, naku, huwag muna natin pag-usapan yung mga intriga. Kasi tinatanong ko siya, may issue. Soulmate muna, i-promote mo. Kasi sobrang... yan, sobrang tuwan-tuwa siya. Yan, mukhang... Hello? Mukhang hindi na natutuwa sa Direk Daryl. Oo, dahil putol-putol. May budget ba talaga sa... Parang hindi nasama sa na-request. Okay, Boss Big. Pero okay, tuwan-tuwa sa inyong dalawa si Direk Daryl. Yung sobrang gaang daw ng trabaho niya. Kasi yung iba, like, lalo abroad ang shooting, no? Yung ibang director, producer, ayaw nilang kunin ng mag-jowa. Kasi away ng away, nakaka-istorbo sa shooting, nakaka-delay, umahaba. Pero kayong dalawa, pinadali niyo raw ang buhay ni Direk Daryl. Yan. Anong reaction niyo doon? And Direk Daryl, bakit nga ba sobrang pinadala ng dalawa yung buhay mo sa shooting nito at ganun kakaganadong i-promote, tinigil mo muna yung mga issues, hindi ka muna sumagot. Yes. Hello. Meron ba? Meron. Okay. Mahina na. Ito na lang, hello. So, well, konting trivia lang, dito sa place na to, dito rin ako unang nag-press con kami ni Kim, nila Gerald, Ate Kens. Dito yung Jowa Bullet, 2019. So that was our first project. And then after that, nasundan kami ng 2020 for Ang Babaeng Walang Pakiramdam for the platform that was Viva Max before. So after 4 years na lang kami ulit nagkasama ni Kim at saka ni Gerald. The reason why it's always easy to work with this couple is because they're very intelligent artists. I always count my blessings when it comes to working with smart people because madaling sabihin may magaling umarte, magaling umiyak, magaling magpatawa, pero para sa akin
ang pinaka nagpapagaan ng trabaho ko kapag matalino yung artista. Ang bongga. So, Gerald and Kim kasi, aside from being good actors, aside from isa ang wavelength namin dahil parehas kaming may background ng teatro, matalino sila. Hindi ko na kailangang i-explain. Plus, ako nga ang gustong mag-away sila eh. Sabi ko, sana mag-promo tayo, kunyari mag-break kayo. So ayaw nila. So sabi ko, sobrang gaan nilang katrabaho, ako rin nag-uutos sa kanilang mag-attitude, ayaw nilang mag-attitude. So ako talaga yung peste sa buhay nila. Pero magaan silang katrabaho, take it from me because they are very intelligent people. Matalino, hindi mo na kailangang turuan. Kumbaga pag nagbibigay ka ng order, dadagdagan pa nila yun ng maraming on top because they are intelligent people. Yan, ang That's it. ganda na sinabi ni Direk sa inyo, Kim and Jer. No? Oh, pero alam mo, friendship ngayon alam ko na kung bakit gusto mo ko laging ka-chat, kausap, okay? Mahilig ka sa Intelligent people. Pero yan, Kim, Gerard, ang ganda ng sinabi ni Direk, ang bongga, Yes. nakakataba ng puso. Sobra. Nakaka-high blood, nakakataba ng puso. Ganon level. Ay. Thank you. Ngayon lang, masarap pakinggan yung ganong papuri. Kasi, bihira ang nakakatanggap ng ganong klaseng papuri. But it's also the same kaya kami nagkasundo-sundo. Same style, same sensibility, same wavelength. Of course, kita-kita naman natin by his works. Napakatalino rin ni Daryl Yap. So, lahat naman, ang maganda kasi, napansin ko, pag theater artist, parang parang fourth level na lang na pagtuunan namin ng pansin na makapag-expose ng kung anong kaya namin gawin. It's always the product. Kailangan maganda yung pelikula kasi hodang ganito lang yung gagawin mo. 3 minuto ka lang sa eksena, blah blah blah. So I think yun yung kaya kami magkakasundo kasi gusto namin maganda yung pelikula. Ay, ako din. Kailangan complete package, no? Okay. Intelligent pala ako. Kailangan maganda. But seriously, ano po kasi, tama rin kasi yung sinasabi ni Je. I think we talked about this the other day, na iba yung feeling kapag you're in a set na pare-pareho yung gusto or goal ng lahat ng nasa eksena. It's not about you as an artist. It's not about kung ano yung pwede mong patunayan. It's not about kung ano yung gusto mong ipakita sa tao na kaya mong gawin. Pero yung kung ano lang yung kailangan, diba? And I think I am blessed, personally I am blessed to be able to work with people like that na hindi maramot, hindi madamot sa kung anong gustong ibigay sa pelikula, sa proyekto. So, sama-sama. So, kami din kasi ni Daryl, actually itong pelikulang ito po, aside from, well, of course, yun nga, pagbabalik naming tatlo, reunion namin to eh. It's been how many years na? 4 years. And in between those 4 years, ay nagkaroon ng mga time na hindi kami nag-uusap ni Daryl for certain reasons. At nagkakaintindihan po kami. Ganun yung level of friendship namin ni Da. So, ang sarap sa pakiramdam na reunion ng magkakaibigan at kaya rin magaan yung pakiramdam na nandun kami sa Korea is pangarap namin yun ni Da. I remember nandun kami sa taas nun, tapos kabang-kaba kami nung time na press ko ng Jowa Ball. Pero kami, hala, may press ka na. Oo, matatanungin nila ako, bakit ako yung bida? Tapos magtatanong sila sa akin, bakit ako gumawa ng pelikula? Yung mga ganun, hindi namin alam kung anong sasagot namin sa press nung time na yun. Tapos meron kami ni Dad na, paano kaya kung mag-shoot tayo, tapos ibang bansa? Yung mga ganun. Hindi, mga ano lang nakakagawa nun eh. Pero hindi magagawa natin yun. Tapos ngayon, eto na yun. So, ang sarap lang sa pakiramdam na ito yung nangyayari sa amin as friends and as artists. So, yun po. Thank you. Yes po. Ito po. Ano yan? Tingnan ko to. Anyways, at least bongga yung Jowa Balls talagang kumita, di ba? Pinag-usapan, naging controversial na, di ba? Yung Candy, di ba? Si Pero, Mami Candy. oo nga. Pero
natutuwa ako si Candy kasali rin sa project na to. Parang lahat yata ng projects ng Viva, kasali ka. Stockholder ka ba ng Viva? Candy. Pero hindi, favorite ko si Candy na isa na ano ko na excited akong panoorin itong pelikulang to dahil kasama siya. Pero yun, lagi kang kasama sa lahat mo. Binabraso mo yata si Boss B. Tinitext ko po siya ng katotohanan na nangangailangan po ako. Hindi, blessed lang po. I'm very grateful sa Viva na binibigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon po ng mga gagandang project at masama po sa mga proyekto na iba-iba na genre. Pero ang galing mo rin kasi kada project, iba-iba yung pinapakita mong acting. Actually sa Facebook na, sa social media ng Viva, drama, yung mga eksena, putol-putol, di ba? Alam mo, paulit-ulit yung Pamilya Wang, yung aliw na aliw pa rin ako sa'yo. Ang galing mo. Kahit yung sa inyo nila Janice na movie, kakaiba ka. Oo. Kaya ako, fan mo ako, Candy. Oh, thank you. Maraming salamat. Pero anong ginagawa mo na every project, parang kasi you make sure na iba ang dating. Hindi yung parang pag pinanood ka dito sa proyekto, parang napanood ka na doon sa isang pelikula mo ba? Iba-iba. Tinatanong ko lang sa director ko ano dapat kong gawin. Yun po ang totoo. Kasi binabase ko lang talaga kung ano ang, sabi nga ni Direk, kung anong order niya. Kung anong order ng director, yun ang ibinibigay. Kasi ngayon ko nga na-realize, sabi ko kay Direk, pagkasama pala yung King Gerald, parati pala akong kasama mula jowa ball, babae mo ng pakiramdam saka ngayon. Hindi ka ba nagsasawa? Parang palagi sila nila. Dapat yata sila ang tanungin ko. I'm very grateful at I'm given the chance na magkaroon ng trabaho at makatrabaho ko sila. Pero yun nga, congratulations sa lahat. No? Congratulations, friendship.